Malamig dito, no? Lamig, lamig. Wala na. Diba, wala na sa labas, wala na. Wala na. Kung sinabi ba na may kasunod na speaker? Kayo na po ata, sir. Kayo na nila. Ako na siguro. Hindi mo sure? Wala na iba. Okay, dito ba lahat? Kami pa? Dito na aware. Aware. Yung kulay, yung aware, kulay, yung pumapera mo. No? Black and white. Yung kami pa, kulay dilaw. No? Okay. Sinabi po ba kung sino kasunod na speaker? Hindi. Basta sinabi lang ko na may susunod po sa. Wala, hindi sinabi ko ng pangalan. Okay. So, yung mo po ba? Ano pangalan? Si Mr. Julan? Sinabi sa inyo? Ha? Mr. Julan. Anong apelido? Hindi rin alam. Hindi nyo alam. Sabi ng UWA, dapat lahat ng mga speaker alamin ang pangalan. Hindi lang pangalan, apelido, dapat kilalanin mo yung taong kausap mo, kahit mga lecturer. Ngayon, hindi nyo alam, nakailang speaker nang dumaan dito sa inyo ngayon. Dami na, no? Stating lang. Stating, sir. Sumasayaw, sir. Sumasayaw na pa. Kumakanta pa. Lupit, no? Kumakanta. Wala na kayong ini-expect na kayo pakantahin din ngayon. Wala. Okay. Pero bago niyan gawin, mag-exam muna. May sinabi ba na may exam kayo ngayon? Wala naman. Wala. 1 to 50 items. Ang passing score, 149. Grabe. Ang lupit. Ano? Para malaman kung talagang lahat ay mayroong natutunan. No? Kasi kung may natutunan ka, may maisagot ka. Pag wala kang natutunan, wala kang maisagot. Pero okay lang kasi bakit? Multiple choice naman. Di ba pag during final exam, no? Hindi halatado na lahat hindi matatalino. Kasi bakit? Paglabas, pagpasa ng test paper, no? Lahat puno talaga ng answers yung papel, no? Kasi nakasagot eh. Kasi multiple choice. Pero kung filling the blank, maniwala ka sa akin. Blanco tagal ng papel. Yan laging pinapanagipan ko. Nag-i-exam daw ako, wala daw akong may isagot. Ang hirap, no? Pero grabe. Di ba, kasi iba, medyo malungkot na. Gutom na, mag-exam pa. Tama? Ang tanong, mag-exam pa o hindi na? Hindi na, sir. Hindi na? Okay. Gutom na nga, mag-exam pa. Tama?
Ang sabi ng UWA, mahalin ang mga OFWs. Huwag pahirapan, huwag pagutuman. Tama? Dapat ikaw talagang lumabot ng senator, sir. Tama? Lumabot ka talagang ng senator, sir. Ano sir, no? Lumabot ka talagang ng senator. Mga kababayan ko. Kanina na po. Actually, minsan na rin, sumalang ako. Pero kailangan kinamkam yung budget namin. Hindi may iwasan. Pag may grupo ka, mayroon talagang gumaganon pagpira ang pinag-usapan. No? Flood control na naman, sir. Ngayon, matindi. No? Pero di ba rin, mag-focus tayo ngayon. Bawat isa kay Bibi. Ingat kayo ha. Kung tigpo mo nga inyo ngayon, huli ka. Kahit walang sapat na katibayan. Kulong ka pag gusto kayong pakulong ha. Kaya ingat kayo ha. Baka mag-video sa Paalis na kami. Oh. Hindi ka na nag-gobyerno. Paalis na kayo, patos haharangin ka pa doon. Kumakain ka pa, haharangin ka, no? Sa pina ka na. Ako ang harangin mo. Okay. Okay. Ngayon, lahat ba fit to work? Yes, Okay. Yan ang gusto kong marinig. Sana lahat ay fit to work. Pero sana, after kumagtok, fit to work ka pa rin, ha? Kasi kadalasan, after kumagtok, ang iba nagiging unfit. Bakit? Dahil sa mga narinig sa akin, no? Na hindi ka nais-nais. Kasi hindi nabanggit ang unang speaker kanina. Binabanggit ko dito. Hindi nila sinabi sa inyo, sasabihin ko sa iyo. Ex-abroad ka, hindi mo naririnig noon. Maririnig mo ngayon. Di ba? Sino ex-abroad? Taas yung kamay. Marami. Ano sir? Nagpilos ka noon? Ngayon pa, sir. Nung mag-abroad ka noon? Dito, sir. Saan ka nagpilos mo sir? Agency lang. Agency lang. Nakita mo ko doon? Ayun, sir. Hindi. Tama. Ngayon pa lang. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. Okay, mga mga ex-abroad. Baka mamaya nasa isipan mo. Ex-abroad naman ako eh. Dapat pagdating sa PIDOS, certificate na lang agad. No? Lutasin ko ang problema mo ngayon. Mga ex-abroad. Walang sinabi ang UWA na ang ex-abroad ay exempted sa PIDOS. Sabi ng UWA, PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first timer, maging sa mga ex-abroad. Kasi nga, mandatory. Ilang taon ka sa labas ng bansa, pagbalik mo ng Pilipinas, babalik ka man ulit, mag-PIDOS ka pa rin. Bakit? Para may update mo kung anong batas mayroon na pinalabas ang ahensya ng gobyerno. Malinaw? Kaya sana may matutunan kayo sa amin. Guys, maraming PIDOS dito. PIDOS dito, PIDOS doon, hanggang sa dulo. Hanggang dyan PIDOS. Hanggang 5th floor PIDOS. Iisang module ng PIDOS, iba-iba ang speakers. Yung part nila is part ko. Ang part ko, hindi nila part. No? Bakit, Mr. Sam? Okay. Tandaan, yung mga speakers ngayon, wala pa nun, ako nasa servisyo na. 3 dekada na po sa serbisyo. Wala pa sila lahat, pati dito, si Mr. Junan kanina wala pa yun. Lahat dito mga speakers, wala pa yun. Pati bangko na to, wala pa noon. Ako yung nasa servisyo na. Sir, idol ko siguro si Fernando. Sabi ko, hindi. Parang sirap. Ang sabi ko naman, mga kababayan mo. Ay, mga binago, saan mo na? Sabi ko, parang si Bong Revilla. Ang sabi ko naman, number 16, sa baluta. Ano ba? Bugoy, no? Bugoy ba? Okay! Kaya dapat, bago ako magpapatuloy, kilalanin niyo muna ang pangalan ko. Gusto niyo malaman pangalan ko? Yes, sir. Pag napakilala ko, sulat mo. Sulat mo. Okay, itong pangalan ko. No? Pangalan ko, Birawi Mr. Sam, Carabao sa tagapagsalita ng MIPA PIDOS Morning Friday. Nandito rin po kami. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, bakit ka nandito? Nandito kami dahil sa napakaragang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot,
ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat? Ang iba, nagbunot pa lang ng ballpen. Nakapagpakilala. Pero ang iba, nakaready ng ballpen, hindi naman na isulat-sulat, ni isalita ng pangalan ko, tama? Kasi bakit? Mabilis ako magsalita, tama? Ma'am, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Mabilisan. Kasi para hindi mahuli sa traffic. Wala kong sinabi na kung ano, hindi ka mahuli sa traffic, no? Lagi kang magang makauwi. Okay? Kaya concentrate, pangalan ko Sam. Sam. Ako yung umawit ng awiting. Only you. Ma'am, ayos ba ang boses ko? Okay naman, ganda, no? Gusto mo? Ngayon, kaya nagtanong ako kanina, kung lahat ay fit to work, ihanda mo ang sarili mo. Okay? Kasi dito, after kumagtok, no? Lahat ng sasabihin ko ngayon, bawat may marinig kayo sa akin, sa lahat ng sasabihin ko, kung ang excitement mo kanina paglabas dito ng end of presentation, no? Ang naramdaman ko mo kanina, wow, may certificate na kami. Makakauwi na kami, tama? Kaya 100% na ang excitement mo. Guys, pagdating sa part ko, alerto ka. Bakit? Marami kong babanggitin na pag may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% agad sa excitement mo. 20%. Times 5 ako magbawas. No? Equals 100%. Kaya concentrate, habang ako'y nakatayo sa harapan, dapat ang focus ng mind sa akin, hindi sa katabi, hindi kung paano makauwi, hindi sa naghintay sa iyo sa baba. No? Kasi bakit? Napakalaga ang ating pag-usapan. Bawal na pagdating sa part ko, yung patayo-tayo, labas-pasok, tayo, labas-pasok. Ang gusto kong makita, habang ako'y nakatayo sa harapan, ay pasok na ng pasok. Okay? Bakit? Ayaw ko na may madistract sa ginagawa mo. Ngayon, ganito. Pag ikaw ay medyo masama ang pakiramdam, yung iba, hindi man lang makangiti-ngiti. No? Grabe ng tawanan, pero hindi man lang makangiti-ngiti. Pag nasintruhan ka ng paningin ko, wala kang ibang gagawin. Pagbigyan mo ako. Ngumiti ka. Ngumiti ka na lang, ha? Marami yan sir, yung gusto pumasok, hindi makapasok-pasok. Kung gusto niyang pumasok, ako ang magsabi. Sabihin ko sa kanya, pasok! Wala na. Pumasok na. Nagpilos kasi. Nagpilos kasi. Okay. Siya na, nagsimula na kami. Okay. Ulitin ko. Ayaw ko nang may patayo telos, pasok. Ang gusto ko makita ng pasok, no? Okay. At concentrate, ang focus ng mind sa akin, okay? Dahil napakalaga ang ating pag-usapan ngayon, ano? Dapat may matutunan ka. May kaugnay sa batas na dapat mong malaman, no? Sabi ng ahensya ng gobyerno natin, dapat ang isang OFW bago alis ng Pilipinas, dapat mayroong sapat na kaalaman, may kaugnay sa batas na dapat nilang malaman. Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFWs. Tama? Yes sir. Yes. Isang tanong ulit sa mga ex-abroad, ang sagot niya lang sa akin, masarap lang o hindi, iparinig niyo sa mga first-timer. Kasi ang ex-abroad, ang mga buhay OFW, pagdating sa labas sa bansa, gano'n naman talaga, pasyurtihan lang. Tama? Mayroong nagtagumpay, mayroong hindi. Mayroong umuwi ng Pilipinas, nakapag-ipon, mayroong hindi. Mayroong nandun sa labas ng bansa, no? Wala pang ilang buwan, umuwi na. No? Umuwi na dahil hindi nagustuhan ang company. O pinauwi ng company. Mayroong hindi nagustuhan ang company, pero tinitiis hanggang sa matapos ang 2 taong kontrata. Nangyayari? Mayroong mga nagtatrabaho, kulang sa sahod. Nagtatrabaho, walang sahod-sahod. Kulang sa pahinga, kulang sa pagkain. Mayroong mga sinasaktan na kababaihan. No? Sinasaktan pag hindi nagustuhan. Pag nagustuhan, ano ginagawa? Ginagahasa, no? Nire-rape, no? Pero sa panggagahasa, hindi lang babae, pati lalaki. Lalo na pagkintab ang noo.
kalbo, walang bigote, paborito ng ibang lahi. Sir, ex-abroad ka, sir? Ha? Ex-abroad, sir? First timer? Ay, ex-abroad. Ayan. Ngayon, ang tanong ex-abroad, masarap buhay o FW hindi? Hindi. First timer? Isa lang ang malakas na buses, pero malutong. Ang sagot, hindi. Hindi, sir. Hindi, tama? Yes, sir. Hindi nga. Sabi ng mga first timer, nung marinig ng mga first timer, no? Ha? Hindi. Ha? Normal lang yun. Magkaroon ka ng malaking question mark. Hindi? Yes. Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Pero tandaan nyo, first timer, ngayon nyo lang narinig. Yung malutong na sagot ni sir, hindi. Pero tandaan nyo mga first timer, kayo ang mga bagong bayani. Yan. Wala bang makamay? Thank you. Mga ex-abroad, tandaan nyo, kayo ang mga dating bayani. Tama? Alegre, alegre. Okay, okay. Nung nagpalakpakan kayo, nung marinig sa labas ang palakpakan, ano ang pumasok sa kanilang mga isipan? Palakpakan na, di ba? Ang sabi ng mga nakaupo doon sa booth, wow, kapapasok lang ni Mr. Sam, tapos na agad. Hindi nila alam, nagsisimula pa lang. Tama? Anong oras daw kayo makalabas dito? Anong oras, sir? Sa inyo? 2:30 na. 2:33. Ang oras ko dito dapat, nagsimula ako kanina ng 1:00. Pero kinain ang oras ko. Sino matagal mag-talk? Video. Sir, ikaw daw kung matagal mag-talk. Okay, at least. Okay lang yun. Ang importante, masaya ko, no? Kasi pinag-usapan doon kung paano makapag-ipon, no? At talagang masayang-masaya kayo, tama? Naghanapan pa kayo ng pira dyan kanina sa ilalim ng upuan, tama? May nakita kayo. Di ba? Wala? Okay. Sa ibang mga pinasigawan, puro pera, pera. Pagdating sa part ko, puro problema ang ating pag-usapan. Kaya sa may mga sa gutom na ngayon, no? Huwag kayong mag-alala. Bubusugin ko kayo. Sa mga antok, no? Pagigisingin ko kayo. Pero kung gusto mong matulog, matulog ka. Sisiguraduhin mo lang na makatulog ka. Sa may mga problema, tandaan, dadagdagan ko. Okay! Ngayon, petower ka, tulog ha, walang problema. Ngayon, Mr. Sam, ano ang ating pag-usapan? Huwag na natin pag-usapan kung anong mayroon tayo, anong profesyon natin. No? Dapat, pagdating sa usapang bayani, dapat pantay ang pagtingin natin sa kapwa natin. Ha? Walang diskriminasyon. Huwag mo sabihin, doktor ako, engineer ako, ikaw, household ka lang. Ha? Teacher ako, no? Ikaw, ano lang, construction worker ka lang, huwag mong gano'n. Kasi baka pag sinabi mo teacher ako, questionin kita, what is teacher? Hindi ka makasagot. What is education? Hindi ka makasagot. Bakit? Kung ang course mo ay education, no? Ang course ko ay education din, no? Umadasin ako magtuturo, no? Pero pag tinanong ka, what is teacher? Hindi mo masagot. Ibig sabihin, alanganin ka. Tama? Papaliwanag ko lang, education is a continuous process of learning, and teacher is a noble profession of the universe. Engineer. Ano? What is engineer? Hindi ko alam yun. Okay! Tuloy-tuloy! Concentrate ha! Bakit kayo ay mga bayani? Mr. Sam, ano ang ating pag-usapan ngayon? Batas. Unang katanungan, may kaugnay sa batas to. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. 12. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? 13. 12 plus 13 equals 25. Yung hindi tumaas ng kamay, sila ang pang 14. Ang tao ay 25, 37. 12, 4 plus ano? 14 plus? 14 plus 25. Oh, 20. 39 ang tao. Okay. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Ay, siyempre. Dahil alam ko na
May nais lang akong sasabihin sa inyo na dapat niyong malaman. Okay? Alam ko, bawat isa sa inyo, mga bayani, ha? Okay. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Malinaw? Sabi ng iba, ganun ba? Kaya pala sinabi niya kanina na magbawas siya ng 20% bawat may nangyari sa amin. Kasi yan pala ang nasa batas. Yes. Dapat ikaw ay nakapag-sign na ng kontrata. Kung hindi ka nakapag-sign ng kontrata, no, bawasan ko na ang excitement mo na 100%. 20% ang ibabawas ko. Ang natira is ilan? 80%. At dapat, after magpidos, sisigurduhin na ikaw ay makalis na. Kasi nasa batas, ang isang OFW mula nag-apply at nabisahan 60 to 90 days prior, dapat na i-deploy na siya. Dapat wala na siya sa Pilipinas ngayon. Dapat nasa labas na siya ng bansa ngayon, kumikita na siya at dapat nakapagpadala na siya sa kanyang pamilya ngayon. Tama? At dapat wala na siya sa kanyang inuupuan dyan ngayon. Sabi ng iba, oo nga. Bakit kami 10 months na nandito pa rin? Kasi 60 to 90 days prior, 2 buwan hanggang 3 buwan, tama? Nangyari man sa'yo, another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira is 60% na lang po. At dapat sisiguraduhin makaalis ang isang OFW kasi bakit? Hindi siya nakapag-sign ng kontrata, nakapag-pidos, ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong, kung nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee mo? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, nakatingin lang sa akin, ha? 1 month salary. Bakit sa amin? Sobrang laki. Kahapon, may nakaupo yan. Tinanong niya ang kanyang katabi. Puro sila babae. Sabi niya sa katabi niya, malaki din bang nabayan? Sabi niya, malaki din. Biniltahan ng tanong ang katabi niya, ikaw, malaki rin bang sa'yo? Sabi niya, malaki rin. Yung sa akin na binayan. Dapat katumbas ng isang buwang sahod pagdating sa labas sa bansa. Tama? Nangyari man sa'yo, another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira is 40% na lang. At dapat pag nagbayad sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, Mall, Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar dapat sa loob ng agency. Ang iba nakatingin lang sa akin, ha? Agency. Bakit kami? Jollibee. Ha? At sabi ni ikaw, ikaw, Jollibee Green Man. Sabi, oo nga, di ba magkasama naman tayo? Kumain pa. Sabi ng isa, at least, pinagmirinda tayo. Nung marinig ko, pinagmirinda sila. Ang sabi ko, hindi niya pira yun. Pira niya yun. Malinaw? Dapat sa loob ng agency. Kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira, 40%. Ang natira is 20% na lang. At pag nagbayad, dapat, ano mayroon? Dapat ay mayroong kaukulang resibo. Sabi ni ba, resibo. Bakit kami wala? Minsan, quote unda ako talaga. Nung sinabi walang, sabi ko dapat, may resibo. Sabi ng isa, dumiling ang paningin. Bakit? Nangyari na lahat sa kanya. Kaya gustuhin mang tumawa habang ako'y nagsasalita sa harapan. Kung unang pasok pa lang, grabe ng tawa ng tawa. Pero habang pahaba ng pahaba ang aking kwento,
No? Hindi na magawang tumawa. Bakit? Dahil sa nangyari sa kanya, hinahatak mo ng antok ang kanilang mga mata. No? Parang nakakatawa, no? Pero lahat ay totoo. Ay naayon sa batas ang mga sinasabi ko. Nangyari sa iyo, lahat na naman ito, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Anong batas ang nalabag? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment for 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal nakapatay, nakulong nakapagpiyasa sa batas na yan, no bail. Hindi this. May natutunan. Anong batas? RA 8042. Kaya pag uwi mo maya, paglabas mo dito, may nangyari man sa'yo, dapat hindi mo makalimutan yan. Habang hawak mo ang certificate, RA 8042. RA 8042. Magtaka-agency mo, pagdating doon, puro ka lang RA 8042. Magtataka yun. Abogado pala doon. Abogado pala doon. Aplikante natin. No? Iba na may alam, tama? Kasi, dapat, makapag-aral o hindi man ang course mo is low, dapat alam kung batas. Tama? Kasi bakit? Iba ang batas dito, iba ang batas pagdating sa labas sa bansa. Kahit pareho. Pero, pag nagkaroon ka ng violation, mananagot ka sa batas. Hindi mo pwede sabihin, hindi po ako nakapag-aral eh. High school graduation lang po ako eh. No? Ako din, high school graduation lang din. No? Hindi mo pwede sabihin. Sabi ng batas, meron kasabihan, ignoransya, ligis, niminim, iskusat. Anong ibig sabihin? Ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law. Kaya kahit gaano kataas ang kapangyarihan mo, pag dinatuhan ka ng mga paratang kahit hindi naman totoo, sinisiraan ka, pag pinailan ka ng kaso, harapin mo, bakit pag hindi mo hinarap, sir? Pwede ka maging guilty. Dahil guilty ka, pwede ka makulong. Lalo na ngayon, wala kang plitong evidence. Kulong ka na ka. Kaya dapat ingat ha. Ingat. Mayroon ito ng RA 8042. Tandaan, kayo mga tinatawag ng mga bayani, kayo mayroon kanya-kanyang ginagampanan tungkulin sa ating bansa. Hindi lang sa pamilya mo, maging sa ating bayan. No? Kaya hindi madali ang pagiging bayani. Kaya kayo tinatawag na bayani. Bakit? Pagdating sa labas sa bansa, no? Sigurado ka ba? Pagdating mo doon, yung mga posisyon mo, yan na talaga, sigurado ka, yan ang posisyon mo. Hindi. Sigurado ka ba? Yan ang posisyon mo. Sigurado ka, one after na pagtatrabaho, sahod ka na agad? Hindi. Bakit ko sinabi? Sunod-sunod, pagpasok pa lang ng 2026, 20 sa Europe. 20, puro mga kalalakihan. Sir, 2 buwan, wala kami, sahod-sahod, sir, gutom na ang aming pamilya. Sinundan. Qatar, 12, 2 buwan, walang sahod-sahod. Sinundan. Saudi, sir, 2 buwan, walang sahod, sir. Gutom ako, pati pamilya ko. No? Ano trabaho niya? Bartender. Sumunod sa kanya, itong April, May. No? 6 months na nagtatrabaho doon. Nung ma-fracture ang tuhod, pina-hospital. Nung gumaling, magpapahinga muna dapat doon sa agency lang. Sabi, sir, doon ako sa bahay. Hindi, tinapon sa ibang counterpart. Hindi sa counterpart ng agency na nagpaalis sa kanya. Alam niyo sino nakatulong? Yung nurse na matinagilos dito, binigyan ng number. Tumawag doon sa number na ibinigay namin. Nasolve ang problema. Dapat ngayon, bukas, pinapunta ko yung anak, asawa, kailan nasa abroad. May kapatid sa Bulacan, walang pamasahe, pero taga Davao siya. Kung walang available sa mga mahal mo sa buhay, di bali, ako nang bahala. Pupuntahan ko bukas sa agency, pero hindi ko matiis. Tinawagan ko. Pinabukasan, sir, huwag kayong mag-alala. Ikaw rin dati ang pumunta sa amin. Sir, hindi naman tayo nakalive. Sabi ko, hindi po. Sige ma'am. Dapat magawa niyo pa. Actually, sir, na ngayon na mismo, in-action na namin. Wala pang isang
linggo, nakauwi na ng Pilipinas. Isang nurse, 4 years na na-missing sa Amerika. Hindi na iniisip ng pamilya kung makauwi pa ba ng Pilipinas. Mga taga Camarines Sur. Camarines siya. Lalaki, na wala sa sarili, wala ibang nalalapitan. Kung saan-saan pumupunta, wala na silang magawa kasi wala, missing na. Napatawag sa akin sa number, no, ang isang church, kasi member nila doon. Sabi ko ganito lang gawin. Kasi nasa US siya, may US Embassy sa Pilipinas, mayroong US Embassy sa labas ng bansa. Ganun ang gagawin ng pamilya. Wala pang isang buwan na kayo ng Pilipinas, kaya lang, wala pa rin sa sarili. Gusto kong ipasok sa vlog, pero hindi ko ginawa kasi bakit? Nirespeto ko ang mga privacy. Kaya ano man ang mangyari, tulad ng banggit ko, dapat magiging ready kayo. No? Magiging ready kayo. Ngayon, kaya ganito, ang ginagawa ko ngayon, abilisan na ito, anong oras? Anong oras po sa inyo? 247. 2:47. Wow. Okay. Ibig mong sabihin, sir, vlogger ka? Mamaya. Hindi ako nagpakilala ako. Pero, no, dapat, hindi pa kayo magtaka, pinatay ko dito. Oo, sir. Kasi pag pinuksan ko dito, di ba, alas 3 kayo dapat makalabas. Ang YouTube, ang videos na in-upload ko sa YouTube, 1,400 videos. Pag dito ko i-present sa PowerPoint, yung 1,400 videos, bawat video, nagkukonsume siya ng 1 hour. 1 hour times 1,400 videos. Ilang oras? 1,400 hours. Tama? Sa halip ng alas 3 kayo makalabas dito. Ang labas nyo dito hindi alas 3, kung hindi Hulyo 3. No? Kaya ano man ang mangyari, dapat magiging aware po kayo sa lahat ng panahon. Okay? Lahat na nabanggit ko, sana, huwag mong isipin. Baka mamaya, pag uwi mo, dibdibin mo, ano ba to? Hanggang ngayon, hindi pa rin ito makapag-sign ng kontrata. Pagkatapos, ano pala ang mangyari sa akin? Huwag isipin ang isipin. Baka pag uwi mo maya, pagod ka, gutom ka pa, gustuhin mong matulog, mamayang gabi, hindi ka na makakatulog. Tama? Ang mangyari, hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, pinaghintay ka lang pala ng agency mo, ilang linggo, pagkatapos, tawagan kayo for final briefing, magtataka ang agency mo sa'yo. Ikaw ba to? Ikaw ba tong for deployment na? Yes, ma'am. Bakit ganyan ang mukha mo? Yung pala, wala kang tulog-tulog kahit sakit ka. Ang gagawin ng agency, remedical. Paglabas sa result ng medical, unfit ka na. Dahil sa kaiisip mo sa narinig mo dito sa kita mo. Tandaan, hindi ka pinapilos ng agency mo dito upang takutin. Pinapilos ka ng agency mo dito upang mayroon kang matutunan. Tama? Bakit? Ang pagdilig buhay ng OFW, dapat tibayan ang loob. Ano man ang narinig mo, hindi ka dapat matakot. Dapat lakasan mo lang ang loob mo. Kasi ang buhay ng OFW, hindi lang magaling, tibay ng loob. Dapat matapang at panagan. Tama? Oo, sir. Ngayon, tutuloy pa ba kayo? Tuloy. Para sa buhay pamilya. yan eh. Para sa pamilya kasi may ginagampanan kayo ng tukol. Paano kung pagdating mo doon? O ito isa sa mga mangyayari ha? Ang tanong dito kanina, bakit kayo nandito? Upang maihanda ang mga sarili sa panibagong hamon at mga pagsubok na kakarapin pagdating sa labas ng bansa. First timers? First timer. Mga panibagong hamon at mga pagsubok ang iyong kakarapin doon. No? At tulad ng nabanggit ko, hindi ka nasunod ng pinirman sa kontrata. Paano ka magpapadala sa pamilya? Kasi may no? Iyon ang tungkulin mo, yung regular remittance, regular communication. Paano ka magpapadala kung wala kang sahod? No? Gutom ang abutin mo nun. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Na hindi alam ng pamilya mo na yung gutom na na-encounter mo doon, mas matindi pa sa gutom na dinanas mo dito sa loob ng pilos. Tama? Wala kang mangutang sa kaibigan para lang makapagpadala sa pamilya. Tama? Nung mangutang ka,
May tubo pa. Tama? Yung mga kasamahan nyo sa Pilipino, mga ano eh, mga abusado din, no? Ganun talaga sa mga pamilya sa Oh. Pinautang ka yung buwan. Nagpadala ka sa Pilipinas, masaya ang pamilya mo. Kasi nagapanan mo ang tungkulin mo. Masaya nga, pero hindi kumpleto yung natanggap nila. Bakit? Bawasan pa ng tax yun. Tama? Saan yung papasok ang tax? Sa kabanang bayan. Ang tanong, sino ang makikinabang dapat doon? Buong sambayanan. Pero ngayon sino? Sabi nila, buhaya. No, buhaya. Tama, no? Grabe, no? Ganon po ang buhay bayani. Kaya dapat ihanda mo sa sarili mo. Okay? Tandaan nyo, kung wala kayo, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Anong mga rinig nyo sa akin ngayon? Dapat walang atrasan. Tuloy ang laban. No? May narinig man kayo nakagaluhan doon ngayon, huwag mong intindihin. No? Patapos din naman eh. No? Patapos naman eh. No? Sino papuntang Europe? Papuntang Europe. Europe, wala? Taas sa kamay, Europe. O sa mga Europe. Sa mga paalis, may tutulog sa inyo. No? May magtik sa inyo. Wala kang pera. Ito, sige. Bahala ka kung magkano gusto mo. Ayos ba? May maiwan ka sa pamilya mo. Pero sa Middle East, wala pa rin ngayon. Kasi takot. No? Bakit hindi ko bayaran? Okay. Okay. Bolong! Tuloy ang laban. Tama? Ang tanong. Tuloy, hindi. Tuloy! Tuloy, hindi. Tuloy. Tuloy. Actually, si Trump, tumawag kagabi. Tumawag kagabi. Alam ko sino nagparing ng cellphone ko. Gabi-gabi, mga alas 2 sa'yo. Hello? Sino po sila? Ang sabi sa akin, bye. Si Trump po ba? Tagalog na. Tagalog na. Kamusta ba? Sabi ko, kamusta ba? Ito ba? Malapit na akong sumuko sa Iran. Grabe si Trump. Bisaya. Anong salita yung Bisaya ba? Bisaya? Akala ko Thailander eh. Kamusta ba? Ito ba? Dali, malapit akong sumuko ba sa Iran ba? Okay. May natutunan? Okay. Kung may tutunan kayo sana, hindi niya makalimutan. Guys, wala akong pinakita dito. I-review niyo lang aking videos. I-review niyo, no? Swerte niyo ngayon. Kayo, yung batch, na pag nag-review sa lahat ng mga in-uploads ko, wala nang sagabal, hadlang. Bakit? Walang ano ngayon? Walang ads. Nawala yung AdSense ko. nung gabi na nag-edit ako, ay pagod na pagod ako. May nagalaw. Tulog na ako. Pag-gising ko ulit, nakaano pa rin yung mga videos. Kinabukasan, nawala ang AdSense ko, may nagalaw daw ako. Hindi naman ako magaling sa computer, kaya paayos ko lang, no? Yan. Nanonood ba kayo ng YouTube channel? Mga YouTube channel? Nakikinig ba kayo ng radio? Dyaryo? Nagbabasa kayo? Okay. Guys, kaya ako na dito, just in case of emergency. Ano man ang mangyayari, dapat maging hinda kayo. Sa mga hindi nakapag-sign ng kontrata, tandaan, mahal lang kayo ng agency nyo. Ang ginawa ng agency nyo sa inyo, advance pidos. Nung sinabi sa inyo, o kinapagsaban, sinabi, o pagpunta ng agency, tawag ka, next week ha, 1 week after, tawag ka. No? Pag uwi ng bahay, kinabukasan tawag agad. Kaya nakulitan ng agency, in-advance pidos na. Advance pidos. Ibig sabihin, mahal lang kayo ng agency ninyo. Advance pidos, no? Tawagan kayo after, no? Tatawagan kayo ilang linggo lang for final briefing. Sa final briefing, no, saka yung signing of contract. But be careful in signing of blank document, ha? Baka nagmamadali ka, blank pa ang document mo, wala kang position. Tapos sabihin, ma'am, okay na ma'am, kahit ang visa dyan, basta importante na kahit nurse ako, pero ang visa dyan, ma'am, ano yan, housekeeping, sige ma'am, okay lang. Okay, pinalipat ka ngayon, pinalipat ka. Nakalipat ka na kinabukasan, sabi mo agad sa mga kaibigan mo dito na naiwan. O, tingnan nyo, iba talaga pag magaling, di ba? Nakaalis ka, di ba? Pagdating mo doon, kinabukasan ulit, pinagtrabaho ka na. Magtataka ka, pinagtrabaho ka na. No? Hindi ka nurse, housekeeping. Binigyan ka ng walis, floor map, vacuum, di ba? Magtataka ka, bakit kung binigay sa akin, ay nurse naman ako. Reklamo sa agency. Kung reklamo sa agency, ano sabi? Ma'am, may problema ako dito. Bakit? Bakit ang problema mo? Ang trabaho ko dito, housekeeping, hindi ako nurse. Tinanong ka,
Ano ba position mo? Nurse po. Okay. Nurse ka. Pero, housekeeping na ngayon. Ang sagot sa'yo ng agency, okay lang yun. At least, hospital ka pa rin na naman. Hospital ka pa rin na naman nagtatrabaho. Tama? Ang nangyari doon, technicality. No? Na-technical ka, anong mangyari? Kasi nagmamadali ka, walang pananagutan ng agency. Dahil sa kukulitan mo, nangyari sa'yo yung hindi maganda. No? Pero regarding doon sa ano, eto ha, sa mga nabanggit ko kanina, pagbabayad na sobra, kung saan-saan ipag-transaction, dapat alam lahat ng agency ha. I-inform ko ang inyong agency. Yung nakausap mo sa agency, i-inform. Bakit? Pag hindi mo na-inform, ginamit pala ang pangalan niya, may tendency, mapiktuhan, yung ginagamit na pangalan, pag nahuli ang suspect sa labas, pwede din mahuli yung kausap mo sa loob ng agency dahil wala siyang alam, ginamit ang pangalan. Kung lifetime imprisonment ang suspect, lifetime imprisonment din siya. Ang agency, pwede magkaroon ng tinatawag na cancellation of license to operate. Eh dapat, ingat ha. Sabi ni iba, Mr. Sam, bakit alam mo? Kasi yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Di ba? Sinabi ko na, 3 dekada na ako sa serbisyo. Wala ka bang balak mag-abroad noon, ako yung nasa serbisyo na. Naalala nyo ba si Sara Balabagan? Naalala nyo? Okay, naalala nyo? Okay, ma'am, sige ma'am. Sorry po. Si Sara Balabagan, binabanggit din siya ng ibang pidos, no? Binabanggit din siya ng ibang pidos, no? Pero tanungin mo, kung ano si Sara Balabagan, hindi na alam pagkatao ni Sara Balabagan, ano ang naging problema ni Sara Balabagan? O alaman nila kung sino ang tumulong kay Sara Balabagan, no? Hindi nila alam yun. Kinikinto ng ibang pidos. Pero dito, malalaman nyo kung sino tumulong kay Sara Balabagan, no? Sino ang tumulong para may pawalang bisa ang paghatol ng kamatayan. At saka si Engineer Gian Aquino. Engineer, nagka-problema. Magandang posisyon, magandang profession. Pero bakit siya nakulong? Napatay niya ang leader ng isang grupo. Nung pinagtutulungan siya na bugbugin, self-defense ang kanya ginawa, 6 ang bumugbog sa akin. Pero napatay niya ang leader ng isang grupo. Kaya siya nakulong at tinatulang ng kamatayan. Swerte niya nga no? 6 lang ang bumugbog sa kanya, sa akin 18 nung, di ba? Pero silang nabugbog, hindi ako. No, 18. Oh. Fernando po din. Oh, yun, siyempre. Ganun na. Habang... Siyempre. Okay! Ngayon, ganito. Okay. May hindi manood ng YouTube. Doon, wala pang YouTube noon. Wala pang YouTube. Wala pang social media. May marinig kayo sa pagbabalita sa radio. Sa radio, hindi na ako mag-intro. Extro na lang kasi sa intro, sa kay extro, mag-consume siya ng 3 minutes. Dito sa pagbabalita, pag may marinig mo, problema, may kaugnay buhay OFWs pati sa Pilipinas. Sa extro, pag marinig mo sa pagbabalita, pag sinabi, mula sa Makati, ito si Patrol 141, ang nagulat sa Pilar by Tulong House, 50,000 watts, DWIC! Ako po yun. Sa isang radyo pag sinabi, mula sa Manila, ito ang RS News, sa aking karabawsa, ang naglilikod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Sa isang dyaryo, ako si kagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng bayan. Latigo ng bayan. Lumaylo ako sa radyo at sa dyaryo. Ang ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. Sa pagbabalita dito, pag sinabi, mula sa Luzon, Manila, ito ang inyong kagapay, si kagapay natin sa Kagapay ECTV. Ang Kaagapay ECTV patuloy na naglilingkod, nagmamasid, mapaaraman at sa kailaliman ng gabi. Ma'am, ako po yun. Ayos ba? Okay. Subscribe na ako. Paki-search. Lahat may cellphone. Paki-search ang Kaagapay ECTV sa YouTube. Dapat kanina mag-live streaming ako. Kaya lang, wala akong signal, mahina ang data. No? Nagbibideo na lang ako. Wala tayong binabasihan dito, pero hindi nyo makalimutan ang pinag-usapan natin. Bakit? Dala-dala nyo ngayon. Bakit? Nasa social media na kayo ngayon. Malinaw? Kagapay, Space, ECTV sa YouTube. Kagapay, sa YouTube ha? SCTV. Kagapay. Yan. Nakita nyo na kasalamin, kulay itim. Nakasombrero, kulay itim. Yes, sir. No? Itaas ang cellphone. Taas-taas. Kung na-search nyo na, itaas, taas, taas. Sa YouTube ha? 5 minutes, 5 seconds. 5 seconds, huwag ibaba. Okay. Okay ha? Huwag ibaba ha? Okay. Okay. Huwag ibaba. Okay. Ang daming subscribers, oh.
Okay, thank you. O, wala kayong ibang gagawin. Dahil nakita nyo na, no? I-click ang notification bell. Then, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. Ha? Okay? Yes, ha? Okay. Ngayon ganito. Anong oras? 3:01. O, tapusin na natin. Si Sarah Brabagan, walang ibang tumulong nun. Magkasama kami ng dating boss ko. Ang dating boss ko ay isang ambasador ng United Arab Emirates. Ako hindi. Nung umuwi ng Pilipinas ang boss ko, nagiging NLRC chairman, ang boss ko, ako hindi. Year 2013, sumalang ang boss ko sa politika, nanalo as congressman. Nung manalo siya, umupo siya sa kongreso. No? 2013, nag-resign ako sa kanya. Nung mag-resign ako sa kanya, ang boss ko, doon na, namatay. Ako, hindi. Sa dating boss ko, former ambassador of Sinyeris. Na? Namatay man siya, tuloy-tuloy ang serbisyo mula noon hanggang ngayon. Ayos ba? Yes, sir. Kaya sana, lahat kayo, sa inyong pag-alis, lahat ay magtagumpay.